So, what is up everybody? Ako nga pala si Bladzy Whitey at tayo nga pala ay nagbabalik sa isa na namang Minecraft Survival Let's Play. Kaya ano pa hinihintay nyo guys? Without further ado, let's get started. Let's go! So, ayun na nga mga Cypher, gagawa na nga tayo ng world at ang game mode natin is survival. Siyempre, survival let's play nga eh. At ang difficulty natin is normal lang muna at papangalanan natin to ng building with Bladzy. Let's go! At nandito na nga tayo sa spawn mga Cypher. Namiss ko talaga itong larong Minecraft na to. So kukuha muna tayo ng kauna-unahang puno natin dito sa game. So syempre mga Cypher, ikakrap muna natin yung oak log sa oak planks para makagawa tayo ng crafting table. At ilalapag muna natin yan dyan para makapag-craft tayo ng stick. Kasi gagamitin natin yung stick para makapag-craft ng mga tools kagaya ng axe. At syempre marami pang iba. Kaya mag-craft muna tayo ng maraming oak planks. Tapos lalagay muna ulit natin yung stick. And then mabilis ang pickaxe lang. And then sunod naman dyan ay sword. At syempre yung pinakamahalaga sa lahat, yung shovel. Panghukay natin yan sa lupa. O diba? So sirain muna natin tong crafting table na to. At maghahanap tayo ng marami pang oak. O, diba? Ang dami namang oak sa paligid, pero sinabi ko pa. So, ayun na nga mga Cypher, kukuha muna tayo ng oak dito. At, syempre, magagather rin tayo ng mga pagkain mamaya. Kahit ano na dyan. Kasi, kakailanganin talaga natin kumain. Kasi, mamamatay tayo kapag hindi tayo kumain. Ito. So, ayun na nga, pagpasensyahan nyo na ako. Paumanhin sa mga batang manonood. Hindi ko gusto tong ginagawa ko. Pero, kailangan ko talaga makasurvive ngayong araw na to. Kidding aside mga Cypher, kukuha muna tayo ng perch log kasi kakailanganin natin to pan-texture sa pader. At kailangan din natin makahanap ng place kung saan maganda mag-base. At speaking of maganda mag-base, napakalupit talaga ng terraforming ng Minecraft ngayon sa mga mountain and cliffs. Mukhang alam ko na kung saan ako magbe-base. So, kunin muna natin to sugarcane na to para may kakainin tayo at para may itatanim. Kinakain ba yung sugarcane? Di ba hindi naman? At siguro mga Cypher, dito tayo magbe-base sa cliffs na ito. At saka sa mountain, napaka-solid talaga ng terraforming. Kita nyo yan guys. Sobrang solid ng base na ito. Kung dito natin natatayo yung starter house natin, napaka-solid talaga. Kasi, nabivisualize at napaparalyze. So, nabivisualize ko na kasi yung magiging starter base natin. Kaya, kailangan natin maghanap ng iba't ibang klaseng ng sapling. At kung nakikita nyo mga Cypher, sobrang solid ng pagkaka-terraform ng Minecraft at napaka-solid kung magbibuild ka sa ganyan. At siguro mga Cypher, dito muna tayo magtatayo ng pansamantalang base at magka-craft tayo ng furnace para makapagluto na tayo. As you can see sa hunger bar natin, medyo nakakaramdam na rin kasi tayo ng gutom at magluluto tayo ng meat. At the same time, magka-craft na rin tayo ng napakalupit na bed. Kasi kakailanganin natin yan para makasurvive ngayong gabi. Kasi napakahalaga ng bed sa unang gabi mo sa Minecraft. At siguro mga Cypher, magmamine muna tayo ng mga basic ore na kakailanganin din natin sa build natin in the future. Kagaya ng coal, ore, at saka ng copper. So siguro explore ko muna tong cliffs na nakita ko at magmimina tayo ng mga kakailanganin natin. Let's go! At merong coal dun sa baba. Tara, kunin natin. And a little bit of copper. Well, hello there, iron. At pagkatapos natin magmina, syempre kakain muna tayo ng manok. At as you can see, naluto ko na yung manok at masasabi ko lang sa update na to, napakatumal po ng iron. Paisa-isa lang yung bigay. Ewan ko kung tamad lang ako maghanap or onti lang talaga yung iron na nakita ko. At maswerte pa tayo mga Cypher dahil nakakuha pa tayo ng 11 iron ingots. So siguro gagawa muna tayo ng shield at siguro maghanap muna ako ng mga saplings, iba't ibang uri ng saplings kasi totally gagamitin ko siya sa pag-build ng ating starter house. Kasi ang magiging tema ng ating starter house is medieval, I think, na may pagka-modern. Well, titignan natin later on. So, kukuha muna tayo ng dark oak log, spruce log, at iba-iba pang log.
kagaya ng oak at saka birch. Kaya ano pa hinihintay natin guys, mag-evacuate lang tayo at tayo ay maglalakbay. Wait a minute mga Cypher, hindi pa tayo nakakalayo at may nakita akong village sa hindi kalayuan. Village ba talaga? Oo nga, village siya. At ayun na nga mga Cypher, nandito na tayo malapit sa village na nakita natin kanina. At titignan din natin kung ano yung mga bagay na pwede nating i-loot sa village na ito. Kasi baka magamit natin in the near future at sa tingin ko wala naman siya sa bahay na to pero tignan pa rin natin. So wala nga. Kaya tayo dun sa taas. Baka meron. So ayun na nga mga Cypher, nandito na tayo sa second layer ng village na ito at napakalupit ng farm nila. Merong wheat dyan tsaka melon. Kukunin natin yan mamaya kasi malaking tulong yan. Itatanim natin yan sa magiging vase natin in the near future. At may anti-creeper dito. Papaamuin din kita soon. Pero kailangan muna natin ng wool kasi gagamitin natin to pan-texture sa malupit. Wait a minute, ano to? Sinkhole. Tapos nung nahulog yung bahay, buo pa rin. Ang galing. Ang galing! So, ayun na nga mga Cypher, kidding aside, kukuha muna tayo ng mga chest dito. Titignan na natin. Oops, may chest tayo dito na nakita. Titignan natin kung anong laman. So, bread. Pero kunin pa rin natin yan, sayang. At seed, siguro kukunin ba natin itong seed? Sige na, kunin na natin. Sayang naman. At ayun na nga mga Cypher, kunin muna natin itong mga wool dito kasi kakailanganin ko na talaga siya pan texture. Pero bago ang lahat, tama ba yung nakikita? Freaking no way! Pillager outpost inside a village is such... Holy crap, di ko alam kung tama yung nakikita ko, pero hindi rin ako na-inform na pinagbati na pala ni Mojang yung villager at saka pillager. At saka how ironic na pinoprotektahan ng pillager yung villager. O, di ba? So, yun na nga mga Cypher. Magtatayo muna tayo dito ng bed para mag-set spawn point. Para kahit mapatay tayo ng pillager na yan, ay dito rin tayo mag-i-spawn. At ayos lang kung mapatay tayo neto dito. So, ayun na nga mga Cypher, papatayin lang natin to pillager na to kasi napakakulit. At ang plano lang natin dito mga Cypher is siguro protektahan natin yung village na ito. Kasi kakailanganin natin yung mga villager. At ang naisip kong gagawin, since palubog na rin yung araw, is papasok yung mga villager sa mga kanya-kanya nilang bahay. At tayo naman, ang plano natin is tatakpan natin ng dirt. Pero bago ang lahat, kumuha na muna tayo ng hay bale. Kasi magagamit din natin to sa pagkain. Kasi kakailangan natin ng pagkain mamaya. At titignan natin yung mga villager at Oplan Ligtas Village sa episode 1. Tignan natin itong chest natin. Uy, may saddle. Dalawa pa. Yun ang napakalupit dun, mga Cypher. Napakaswerte natin. Well, technically, kukunin natin tong dalawang saddle na to. Pero, oo nga pala. Baka mapatay tayo ng villager at mawala. So, siguro tatakpan muna natin yung mga bahay ng mga villager. At the same time, dumadami na rin yung mga mobs. Kaya, kailangan ko muna silang iligtas. Let's go! At naligtas na natin yung mga buhay ng ibang villager, pwede na yon dahil i-breed na lang natin sila in the near future. At tayo naman, ang kailangan natin iligtas, yung sarili natin. At bago pa magkalimutan mga Cypher, magagather pa nga pala tayo ng mga saplings na kakailanganin natin sa gagawin nating starter house. Kaya ano pa hinihintay nyo? Let's go! So bago tayo malis mga Cypher, kuha muna tayo ng lead dito na galing sa mga lama na galing sa Wandering Trader. Titignan natin kung maganda yung trade nito, pero karaniwan trade ay basura. Ay nako, wala talaga. At ang isa sa pinaka-importante na gagawin natin mga Cypher is mag-upgrade tayo ng mga tools syempre. Para pag may nakita tayong mga resources sa daan, mabilis natin makukuha. Kaya kailangan natin mag-upgrade ng iron pickaxe tsaka iron na axe para hindi rin mabilis masira. At saka mabilis din tayo makakalipat ng mga biome kasi mabilis natin nasisira yung mga kailangan natin. O, di ba? Ang galing. Nag-upgrade ako ng tools pero wala pa akong iron na armor. Pero yun na nga mga Cypher, kompleto na tayo. May boat at pickaxe. Let's go! At magkakaroon tayo dito ng kaibigan. Sana isang buto ka lang. Isang buto nga. Ibig sabihin, gustong gusto niya talaga tayo na makasama. Kaya naman, gagawan din natin siya ng bahay sa gagawin nating starter house. O, diba? Papaupuin lang muna natin siya dyan at babalikan ka namin. Tatandaan lang namin yung coordinates.
kasi maglalakbay pa kami. At ayun na nga mga Cyper, tayo ay maglalakbay sa Kawalan. Let's go! At after hundreds of coordinates mga Cyper, nakakita tayo ng jungle biomes. At kakailanganin natin itong mga vines para may pan-texture tayo sa mga bagay-bagay. So kukuha lang siguro tayo ng cocoa, bamboo at saka ng jungle sapling dito para doon na lang natin papatubuin sa base natin para hindi na tayo mahirapan pag mag-gather tayo ng resources. Kuha na rin tayo ng onting ganito kasi baka may paggamitan tayo sa gagawin nating starter house. Let's go! And after 1,000 of blocks mga Zypers is nakakita tayo dito ng village. At sana may patatas sila kasi kailangan na kailangan ngayon for source of food. At meron niya mga Zyper. So kukunin natin yan. So huwag kayo mag-alala dahil i-replant ko naman siya. Titignan lang din natin muna mga Cyper kung ano yung makukuha nating loot dito. At yon may saddle. Kukunin na rin natin yan kasi kailangan natin yan in the near future para pag nagkakabayo tayo. O kaya yung yung donkey. O diba? So yun, makakalista tayo. May natatanaw akong swamp biome dun sa kabila. So ang gagawin lang natin is tatawirin lang natin tong ilog na to para makapag-gather tayo ng mga new blocks na resources dito sa swamp. Kasi nabalitaan ko may mga new blocks daw dito. And then kukuha lang tayo, then sibat na rin tayo. So siguro that's enough for it. So tandaan na lang natin yung coordinates, then balikan na lang natin kapag kailangan pa natin. So after 1,000 of negative 2,000 blocks, nakakita rin tayo ng dark oak logs or dark oak forest biome. Hindi ko alam ng tawag dyan. Sa sobrang layo nito, parang ayoko na bumalik dun sa kanina eh. So siguro kukuha lang tayo ng kapiraso nito para may mga malaglag na sapling. Then doon na lang natin itatanim sa base natin. Pagkatapos doon ay kukunin lang natin yung mga nalaglag na sapling para may tanim tayo, di ba? Syempre, kailangan yun eh. At maglalayag ulit tayo sa Kawalan para naman maghanap ng spruce. At sa wakas, nagpakita ka ring spruce ka. Grabe yung dinanas ko sa'yo, negative 3,000 tapos positive 2,000 coordinates. Ay nako, ang layo guys, sobra. So kukuha muna tayo ng saplings neto para worth it naman. Yun ang lakbay natin, syempre. Syempre, kukunin natin yung mga saplings nito. Kasi, itatanim natin siya sa vase natin na parang pamega taiga form. Kasi marami-rami na rin namang naipoproduce yun na wood at malaking tulong na sa atin yun. And then, i-repeat lang natin yung cycle, i-replant lang natin na i-replant hanggang sa magkaroon tayo ng maraming stocks. At ayun na nga mga Cyper, meron na rin tayo 4 na sapling. 4 lang talaga yung kinuha, no? Walang pa sobra. So ayun na nga mga Cyper, siguro i-grind na lang natin to sa base natin. At ita-timelapse ko na lang yon.
And the progress is really nga mga cyper, as you can see dyan sa screen natin, meron na tayo iba't ibang crops, which is meron na tayong bamboo na nakatanim dito. At the same time, meron na rin tayong spruce na nakatanim doon at saka dark oak na rin. At meron na rin tayo ibang crops dito na nakuha natin sa iba't ibang village, which is nung nag-adventure tayo. So meron tayo dito iba't ibang uri ng crops, meron tayo dito patatas, carrot, tsaka wheat. So ayun lang naman, so meron din tayong mga wool dito, as you can see, na gagamitin natin sa ating starter house, pang texture nga ng ating wall. And then yung gray wool naman is gagamitin natin siya sa ating magiging bubong. Magiging texture din yan ng ating bubong. O yun, medyo spoiler na. At the same time guys, kumuha na rin tayo ng cow kasi gagamitin din natin yung leather in the near future. Hindi ko lang alam kung saan, siguro sa mga books. Pero yun, kumuha na nga tayo ng mga maraming cow. And then speaking of starter house, meron na tayo ditong materials na gagamitin, which is ayan, kumuha na rin tayo ng sand, diorite, gravel, cobblestone, tsaka cobble dip slate. So kumuha na tayo ng mga yan para may magamit tayo sa paggawa ng starter house. And then ito naman yung gagamitin natin sa mga wood, which is may oak log, meron tayong spruce log, meron tayong dark oak log, at the same time meron din tayong birch log. At ayun na nga mga cyper, dito ko po binabalak magtayo ng build kasi naman napakalupit ng view dito. Pagkagising natin sa umaga, yung bulubundukin na yan ang matatanaw natin, which is mag-inspired sa atin gumawa pa ng malulupit na build. At itong lake naman na to, siguro i-customize lang natin or i-renovate para naman maging natural siyang tignan. Kaya naman ano pang hinihintay natin mga cyper, maganda tong tignan sa timelapse. Kaya without further ado, pero bago nga pala tayo mag-timelapse, kung bago ka pala sa channel ko at nagustuhan mo tong video na to, please leave a like at idamay nyo na rin po yung subscribe button and ring bell button para maging updated kayo sa mga every videos na i-upload ko. Kaya ano pa hinihintay natin guys? Let's jump in to our timelapse. Let's go! Mga cyper, natapos na ang ating napakalupit na timelapse. At kung makikita nyo dyan guys, meron tayong mga dinagdag na details na hindi na nakasama sa ating timelapse. Kung makikita nyo dyan sa kaliwa natin, meron lang naman tayong dinagdag na puno dyan. At kung makikita nyo naman dyan sa baba, may parang dinagdag tayo na stone at hindi ko alam kung maganda ba siya tignan. Pero titignan natin off camera, siguro magagrind ako ng mga materials para naman may pan-details tayo sa surrounding ng ating magiging base. At kung makikita nyo dyan guys, ayun na yung starter house natin. At kung makikita nyo rin, andyan na yung aso na nakita natin sa adventure. At nilagyan natin siya ng napakaliit at napaka-cute na bahay. So pangalanan nyo dyan yan sa comment section. At yun lang naman mga cyper, dinagdagan natin ng details dito sa unahan para hindi naman magmukhang plain. Syempre, yung mga bintana rin, nilagyan natin siya ng parang slab na bubong. And then, yan, nilagyan din natin ng bubong yung ating main door para paglabas natin, hindi tayo maulanan. And then, ganun din sa window natin sa taas. And meron tayong maliit na balcony dito sa harap. So, ayun lang naman mga cyper. Then, dinagdagan din natin dito ng onting storage para sa mga excess na mga kahoy natin. At itong wood, itong vines na to, ginugupit ko pa yan kasi wala pa tayong napapatay na mga spiders para sa string. And then, nilagyan lang din natin dito ng kung ano-ano para lang magka-shape yung pinakabahay. So, nalagyan ko niyan. And then, chimney. Diyan, lumalabas yung mga usok pag nagluluto tayo. Siguro sa susunod na mga episode mga cyper, baka maisipan ko maglagay ng diving board dyan patungo sa dagat para magka-sense naman yung pagkakaroon ng dagat natin sa likod. At syempre, another balcony ulit dito sa gilid katabi ng tower natin. At ito yung working station natin kung saan dito natin pinuputol yung mga napakalupit na puno na gagamitin natin sa mga susunod pa na build. So, yan lang naman yung pintuan ng tower. And then, meron tayong stone cutter dito pero
kahoy yung pinuputol, o 'di ba? Onting details lang naman 'yan na dinagdag natin. At syempre may bamboo diyan para kunwari 'yan yung mga pinuputol natin. And nagdagdag lang ako ng puno rito para hindi naman siya mag out of nowhere biglang may bahay. So nilagyan lang natin ng puno para medyo may pagka-natural yung dating ng ambience ng ating bahay. At overlookings nga mga cyper, natulog muna tayo sandali para walang mobs na mag-spawn. At ayun na nga mga cyper, ito na yung overall lookings ng ating base. At siguro sa mga susunod pang episode, ipapakita ko sa inyo yung naging details na itong outside ng bahay natin. Kasi dadagdagan ko pa siya off camera kasi mag-grind pa ako ng mga materials para may pan-details tayo dyan. At itong mga tupanis na ito, siguro next episode, gagawa natin sila ng shelter nila. So, gagawa tayo ng barn in the next episode. And then, itong mga crops na to, ililipat ko siguro yan doon sa may puno na ginawa natin. Ayun, yung nasa kaliwa natin doon. At ito na nga yung overall lookings ng ating bahay. At ayun na nga po mga cyper, dito ko na rin po siguro tatapusin tong episode na ito. At kung nagustuhan nyo po tong episode na ito, is please iwanan nyo po ako dyan ng thumbs up sa may baba. At kung bago pa lang po kayo sa channel ko, make sure to hit the subscribe button. And dami nyo na po yung kampana dyan sa may baba para mag-update kayo sa every videos na i-upload ko. Kaya huwag nyo rin kakalimutan mag-comment na ipapangalan natin sa aso. So, ayun na nga mga cyper. Arigatos for watching. Bye-bye. Ayaw nga pala, interior, di ko na pakita. See, next episode na natin to ayusin. Goodbye, cybers. Ay, nakong yan.